Hello, hello mga kakigol. Today is Friday here, so it's weekend. So, may time tayo maggawa ng video, no? So, makagawa lang tayo ng video during weekend. So, since today is Friday, first day of weekend, so we have time to make videos. Yan, yung mga walang kwentang videos natin. Okay? So, just continue sharing, like and share our videos. So, yung pa-premium natin, tuloy-tuloy. Again, hindi natin sasabihin kung sino yung mapili natin na tatanggap na mga giveaways natin, no? So we have laptop and amplifiers. Okay, nakita nyo naman yung mga sa mga previous videos natin, yung mga amplifiers natin and laptop. Okay, so again, mga use yung mga laptop and amplifiers, pero in good condition, no? So, talagang functional lahat yon. Okay? Now, yung circuit natin or yung gagawin natin ngayon is mayroon kasing isang follower natin na nag-send ng message. And sabi niya, babasahin ko lang yung message niya, no? Babasahin ko yung message ng isang follower natin. Check ko muna dito sa Messenger. Saan na ba yun? Okay, ano ba yun? Eto. Hindi ko lang, sabi niya, yan. Hinahanap ko pa yung message niya. Ito yung message niya, guys. Ito yung message niya. Yan. So, sabi niya, maayong gabi diha, boss, para sa Pinas. Hihihi. Boss, mutana lang ko unta. Mangutana lang unta ko og unsa gani pangalan anang saksakan good sa TV. Then bago isaksak sa main na saksakan para if ever mag brown out dili dayon mapatay ang TV. Then iwas sira. Salamat, boss. Okay? So hindi ta boss, hindi tayo boss. Well, nasa inyo kung anong tawag nyo, basta hindi ako boss. So, yun lang. So, ngayon, kaya naisip ko gumawa ng circuit para sa ganyang purpose, no? So, ang circuit natin is a delay timer circuit. Is a very common
and a very simple circuit. Again, this is for beginners. Okay? Hindi ito pwede sa mga master na or sa mga expert. This is for beginners, no? Yung mga gusto lang matuto sa basic electronics. Okay? So again, this is basic circuit. And this is very popular. Ang dami nito sa internet. So actually, itong circuit ko is ni-research ko rin to sa internet. Hindi ko to inaangkin na sarili kong circuit. Pero siyempre, may kunting revision lang. In-improvise lang natin. Okay? Kasi hindi, sa totoo lang, hindi ganun kadali design ng sarili mong circuit. Yung mga iba dyan na nang-aangkin sila ng sarili nilang circuit kuno daw. So actually I doubt, no? Kasi not unless kung ganun na kalalim or kataas yung background mo sa designing, and of course theory and everything, no? But usually yung mga gumagawa ng circuit, yung mga amplifiers, you know, yung mga iba kinokopya lang nila yung amplifier na circuit pero inaangkin nila na sa kanila, sila yung gumawa. So I doubt, no, na ganun kadali kasi kahit simple biasing lang ng transistor is hindi ganun kadali, no? Madugo ang mga computations para ma-bias properly yung halimbawa transistor for specific design and purpose. Okay? So again, ito ni-research ko rin to sa internet. Marami nito, iba-ibang klase, iba-ibang design. So, naghanap lang tayo ng simple. So, ang purpose lang nito is ipapakita sa inyo na ganito yung circuit. This is how to assemble, is how to follow, for example, diagram, no? So, yun. Halos, anong isipin mo na circuit, pwede mong possible makita mo sa internet, no? So, yung gagawa ka pa ng sarili mong circuit para lang sabihin na sa'yo, no? Para sa akin, bakit ko pa pasakitin yung ulo ko, no? Na mag-isip paano gawin yung circuit where in fact it's flooding in the internet, no? So ang sayo na lang like sa gagawin natin, ipapakita natin paano i-assemble based on our research, no? Pero hindi natin inaangkin na tayo talaga ang naggawa nito. Ang dami na, no? Kopya-kopya na lang naman yung mga circuits sa internet, no? Iba nagpo-post na pinopost nila pero kung saan-saan din nila kinuha yan, no? Sinong original niyan? Okay? So hindi naman tayo ganon, no? Yung totoo lang. Revision lang natin dito. And isa pa pala, gusto ko lang i-clarify kasi sa internet, marami na akong tinry na circuit like ito na hindi rin gumagana, no? Yung iba kasi para lang makagawa ng video pero parang may mali sa circuit, no? Pag 100% kinopya mo, hindi naman mag-function. So yung mga naga-trending na mga circuits, no, na pabilisan lang, pag ginawa mo, hindi naman gumagana.
No, sinunod mo lahat yung nasa video or nasa sa actual na connections, ginawa mo lahat. Sinunod mo yung mga parts, pareho yung mga parts, pero hindi naman gumagana, hindi gagana. Okay, so let's resume. Medyo naputol yung video natin, guys. So, ito yung na-research natin. Okay? Ang revision lang natin dito is ito, yung na-research kasi natin, just simpleng timer IC, okay, at fixed resistor yung ginamit, pero yung revision natin, pinalitan natin itong variable or trimmer resistor, no, para ma-adjust natin yung delay, and also itong capacitor, ito rin yung iba rin ang value nito. So ito kasi yung dalawang parts na to, ito yung nagko-control ng delay, or dito natin sinisit up yung delay ng circuit na to, no? So yung time, the formula is time constant, RC, no? Time constant equals to RC. So just multiply the value of the resistor and capacitor. So like this one, say itong variable resistor or trimmer, inikot ko na tong tong center arm niya. So ewan ko kung ilang value ang nakuha ko diyan. So titingnan natin dito sa tester. Okay. So bali walang connection yung pangatlong paa niya, no? So ito lang yung moving arm niya, yung center arm niya, at saka itong isang paa niya sa gilid. So pag inikot mo tong niya dito, parang knob, is magbabari yung resistance between these two legs, no? So with that setting, ngayon titingnan natin kung ilang yung value, corresponding value sa ganong setting, no? So yung so far is nasa around 200. So times 1K, yung range natin is 2,000. 200,000 rather. 200 times 1,000 is 200,000, right? So 200K yung value, yung napili natin na value sa ganitong setting. Okay, tandaan nyo, 200 kilo ohms or 200,000 ohms. Okay? So yun yung value ng resistor na gagamitin natin as control sa delay. And itong capacitor na 100 microfarad, 16 volts. So kung ang formula is time, see, sulat ba dito? Plus time, kita ba? Time constant is equals to RC. So R is 200 kilo ohms times 100 microfarad. So dapat ibalik natin sa base units, no? Itong dalawa. So 200 kilo ohms, that is equal to 200,000 ohms times
Itong 100 microfarad, so 100 times 10 to negative 6. So kung i-convert natin yan to farad, so we have to move 6 decimal places from right to left. So let's say here 1, 2, 3, 4, 5, 6 decimal. So that's 0.0001 farad. Okay? That's the equivalent of 100 microfarad. So that's how much we will compute sa cellphone. It's calculator. Calculator there. Yeah. So 200,000. That's 200,000 times 0.0001 farad. So that's equals to 20 seconds. So 20 seconds yung time constant niya, no? So yan yung magiging delay. Okay? 20 seconds. Okay? So 20 seconds. So we'll see. Now, kung hindi man 100%, ma-eksakto yan mamaya pag nilagyan natin ng timer bago siya mag-on. So dahil siyempre itong mga components natin, like itong resistor and capacitor, mayroong mga tolerance yan, no? Usually this is plus and minus 5%, and same with capacitor, so plus and minus 5%. That's very common tolerance, no? So hindi siya, let's say this is 200,000 ohms. This is not really exact as 200,000 ohms. So plus and minus 5%. Same also this one, 100 microfarad plus and minus 5%. Okay? So kung hindi man yan tumama mamaya sa 20 seconds na delay, then because of those tolerances, no? We'll see. Okay? So we'll start. Ito. By the way, yung drawing niya is papel. Okay. Yung diagram niya is this one, this 1, this 4, this 5, this is 8. So ito usually ang 1 is, this is ground, and itong resistor dito yan. Di ganito na lang. Itong laki na ano, ballpen na lang gamitin natin, guys. Gamitin natin.
1, 4, 5, 8. This is ground. Ito yung resistor dito. Tapos dyan yung wiper arm. That's variable. Nakakunin dito sa pin 1. And this is B+. See, 12 volts. This is ang 4. This is B+. This is capacitor. Ang capacitor is here. Okay, is plus minus. This 7, this one is no connection. And also ang 5 no connection. So 6 and 5 no connection. Mali pala tayo dito pala yung 6 and ito pala ang no connection, no? Itong 7. So this is no connection. 7. So itong capacitor is papunta sa 6, pin 6. 7 no connection, 5 no connection. And this is number 1, 2, 3. Number 3, this is the output. So, output. Okay. So, kung lalagyan natin to ng LED. Okay. So, ito yung output. Ito yung limiting resistor natin. Let's say this 12 volts, let's say 1 kilo ohms. Okay, ganun na kasimple, no? Ito yung setting natin dito kanina is this is 200K and this is 100 microfarad. Okay, so again, there's no connection here. This capacitor is connected to pin 8 and 6. Okay. Now, dito, yung sabi ko revision natin dito na ginawa is ito lang naman yung circuit sa base na research natin. Ito, i-connect kung magda-drive tayo ng relay para sa load, no? Itong relay na 12 volts. So, kailangan din may mag-drive nito. Hindi diretso galing dito sa output ng timer. This is the 555 timer. Timer IC. Okay? So, ito yung revision natin, dadagdagan natin ng transistor. Okay, itong transistor is NPN. Ang number nito is C1815. Is a multi-purpose transistor NPN C1815. So, dagdag natin dito. It's ground. Then, itong relay. Ito yung driver ng relay natin. So, dito yung relay. Okay. Then, ito B+, 12 volts.
So, then, naglagay din tayo dito ng parallel na diode to protect the coil. So, ito, sinolder na natin dito, no? This ay in, ano na number nito? Kalimutan ko. So, this positive, so baliktad yung diode natin, something like that. Okay, this is minus and this is plus. This is anode, this is cathode. So ang purpose nito, itong diode dito sa coil, yung iba naman wala ng diode, pero ito usually nilalagyan ng diode to protect the coil. Kasi pag nag-off, on-off yung coil, pag nag-off yan, nag-build up dito ng high voltage, no, sa coil in reverse polarity. So ito pag pag nag-off ang relay, mag-build up dito ng high voltage in reverse polarity based on supply polarity, then magso-short itong diode, no? So yung voltage, instead na dadaan dito sa coil, dito siya dadaan sa diode, short circuit, no? So magso-short circuit kasi 'di ba ang B+, ito yung B+ natin. So positive going to relay, going to collector, goes to emitter, ground. So pag nag-off ang relay, pag nag-build up ng high voltage dito sa coil, ang polarity niyan is reverse. So pag ganon, so kaya ito magpo-forward bias itong diode, no? Magpo-forward bias yan. Pag nag-forward bias yan, so instead na dito dadaan yung high voltage, dito siya magdaan sa diode kasi naka-forward bias yung diode, no? So yan ang purpose. Then dito is normally normally open. Okay? So dito na yung load. This is normally open contact. So pag nag-on yung relay, magko-close siya, no? So kasi naka-normally open siya. Okay? So dito na yung load. 220 volts. AC. Then dito na yung ito yung bulb, ito yung load natin, ito yung bulb. Okay? Ito yung load natin. Ginagamit natin na load. So, and bulb. So, ito yung drawing natin dyan. Like that. Okay? So, this is the bulb. 220 volts AC bulb. So, yun, no? Yun yung circuit natin. Ito yung dinagdag natin dito. So, kung another naman is instead of relay, pwede natin gamitan ng triac, no? Ito yung mechanical switch. Ito yung electronic switch. Okay? So, this is triac, no? Triac. Okay? Nakalimutan ko anong meaning niya. Basta triac, no? May ano to parang acronym lang to triac. I-google pa natin. Anyway, that's triac, no? Sa
Try, easy to eh. Okay? So, ito siya. So, kung titingnan natin ang ano nito, ang number niya is, by the way, ang relay natin ito ang relay natin is 12 volts, 35 amperes. So, be sure na itong relay natin is kaya niya yung load dito. Halimbawa, ang ikabit mo dito is, kasi circuit protection to, di ba? Sa sudden return of electricity, delay nga siya ba? Di ba? Delay timer or timer delay, whatever, no? Delay, time delay, timer. Okay? So, be sure na itong relay na gagamitin natin dito is kayang mag-handle ng load. Whatever load na ilagay mo dito. Let's say, for example, ilagay mo dito instead of bulb, let's say refrigerator, no? Refrigerator. So, tingnan mo kung kakayanin ng 35 amperes na relay. Or else, hindi tatagal yung relay mo, no? Yung contact niya ano yan? Pwedeng mag-spark or hanggang sa marowi na yung contact, no? Kasi hindi niya kaya yung ampere rating ng load. So, tingnan mo doon sa compressor ng ref, kung ilang amperes yun, no? Yun man yung pinaka-load niya, no? Then, at least, lagyan mo pa ng allowance. Kung let's say, ang ref mo is, let's say, 10 amperes. So, okay lang yun. 35 amperes, kayang-kaya yun, no? So, wag lang mas mataas pa yung ampere rating ng load kumpara sa rating ng relay. So, same dito, pag ito yung ginamit natin, ang parameters nito is, ang number niya is BTA 24. So, meaning, then 800B. So, based on my research, ito is 24 amperes, 800 volts. So, kayang-kaya din, no? Kahit ref pa yung load. So, yung compressor siguro hindi na mga abot ng 25 amperes yun, no? So, kung ilang horsepower, let's say 1/2 horsepower or 1 horsepower, no? So, basta yun lang. Be sure na hindi or mas mataas yung ampere rating ng etong dito, no? It's either relay or itong triac kumpara sa load. Okay? So, pag ito naman ginamit natin, dito pa rin tayo magkukuha ng connection natin sa output dito tayo. So, since ganito, ito yung ang pinning nito is dito na lang. So, this is this is the gate, no? Gate. And this is terminal 1, terminal 1, terminal 1, terminal 2. Okay? So, titignan natin kung tama yung pinnings natin. I-google natin. BTA 24. BTA 24.
800B data sheet. So ayan siya guys, kung makita ninyo. Kita nyo. Okay. So siya. Yan. So siya. Zoom natin yan. Okay. So, that's BTA24. Ito siya. BTA24. BTB24. Okay. Ito siya, no? So, ito yung mga parameters na yan. So, nakalagay dito, so, yung BTA is Triac series. BT is Triac series, nakalagay dito. Ang A is insulation. Pag A, insulated. Pag B, non-insulated. Then, 24 is the current rating. So, 24 amperes. Then, yung 800B, that's the voltage, no? So, 800 volts. Okay? So, 800 volts here. Then 24 amperes yan here. So kayang-kaya yan, no, sa mga ref, TV. So again, basta ang condition is mas mataas pa yung rating ng relay or na itong triac kumpara sa load. So, balik tayo dito. Okay. So, pag i-connect natin sa triac, pwede rin tinatawag niya na A1, A2 rin ito, no? A1, A2, yung 3 legs niya. So, this is terminal, yeah. This is terminal 2 or A2, A1, terminal 1, terminal 2, terminal 1. Then, dito na ngayon i-connect natin yung load natin. So, say outlet, no? Outlet. Then, is the source. Something like that. Okay? So, this is 220 volt source, AC. This is the outlet. Dito mo ipa-plug in yung load, no, sa outlet. So same with this dito sa bulb, no. Naka-series lang yung load sa source, then sa relay, then dito rin sa triac, no. Naka-series lang silang tatlo. So kasi itong triac sa loob niyan is same as switch din, no. So, mag-o-on lang yan siya pag na-trigger yung gate from the timer IC.
Okay? So, we'll start to build this one. Start to assemble.